So, magandang araw, umaga, kung anong oras man kayo nanonood mga ka-wifi natin dyan. So, flex ko lang tong yung ginawa kong system. Kasi, although, normally, ginawa ko to para sa mga sa mga mayroong ISP or internet service provider, kahit ng mga ka-wifi natin dyan sa kanilang mga lugar gamit ang PPPoE at saka yung Microtech router board sa pag-serve ng mga internet sa kanyang mga client. So basically yung system na to is ginawa natin para makatulong para sa mga decision making, kung saan ba kailan ba dapat mag-order ng mga items, maningil, magdagdag ng subscriber sa isang lugar. So, yun yung sinasagot or yun yung tinatarget ng mga aspect nitong system na to. So, usually, sa system, basic lang yung dashboard natin. Naka-admin LTE lang tayo. Naka-open source tayo. Tapos dito meron tayong active clients, tapos nandito yung mga total collectibles, mga pautang, tapos yung total net worth ng ating mga stocks, in this case sa modems. Ito naman yung sa miscellaneous. So sa miscellaneous, kasama na dyan yung mga connectors, mga cable wire, mga span clamp, mga ganun. Basta anything na kailangan sa pagkakabit. So, basically, yun lang. Tapos dito sa baba, disconnected clients. Tapos ito yung PPoE interface. Kinukuha lang natin yung current traffic niya. So, ito yung total traffic ng ating Microtech. So, anyway, dadaanan natin yan mamaya paano ma-achieve tong mga settings na to. So, ayan, may live monitoring tayo. Ayan. Kung ilang bandwidth yung nagagamit natin. Tapos, meron tayo ditong graph collection report. So, pasadahan natin tong unang tab, billing. So, yung billing is usually dito ko nilalagay dito tayo nagbibill ng monthly. 'Di ba? So, kung halimbawa may mga subscriber ka na, tapos katapusan na ng buwan, magsisingilan na, ito lang, i-edit mo lang itong mga parameters na to. Kasi ito naka-auto suggest. So, sinasuggest niya yung current year or current month pala. Current month. So, ayan, start date, siyempre, January 1, 2021. Tapos, yung end date. So, pag sinibill mo lang siya, ang gagawin lang niya is, boom, mag-add lang siya ng billing. So, ayan yung total amount ng billing. So, pag check mo yan dun sa individual record ng mga clients mo, so automatic na dun mayroon na silang billing for the month of January 2021. So, ito. Print lang natin transaction history. So, yung lalabas dyan, ayan, meron na siya. Kung yung charges, ito yung subscribe package niya. So, ayan. Diba? So, may activation fee na 3,000 plus nag-monthly ng 1,299. So, basic lang siya. Debit, credit, basic accounting. So, yun yung sa monthly. Sa receipts, syempre sa receipts, meron tayong pinaglalagyan din. Kasi, kailangan to pag magbabayad na siya. Pag magpe-payment transaction na siya. So, select lang tayo ng receipts. Ikaw nang bahala kung meron kang official receipt galing sa BIR or delivery receipt, kung ano man yung diskarte mo dyan. So, kung acknowledgement receipt or delivery receipt, pwede mo rin ilagay dito. Tapos, syempre, may mga, per booklet kasi yan. Yung starting booklet number niya, halimbawa, 001 to
to 50. Usually 50 yan eh. 50 leaves yan per booklet. So, save mo lang din dyan. Kasi kailangan yan pagka mag-a-append ka na ng transaction sa client mo. So, tapos na tayo sa billing. Dito na tayo sa clients. Sa clients, ito na, meron tayong mga clients dito. So, sa pag-add ng clients, ayan, kiklik mo lang yung add clients. Tapos, type mo lang yung name, yung address, saka kung may activation fee ka, tapos kung kailan na-installan. Ayan, so ayan. So, pag naka-add na siya, pwede mo na siyang i-edit, mag-transaction, tapos i-print yung kanyang transaction or delete. So, dito sa edit, dito mo pwedeng baguhin yung kanyang subscription, ang kanyang connection or yung kanyang client type. So far ito for ano lang to, for description purposes, PPPoE at saka kung saan siyang NAP or saang poste siya nakakabit, kung may distribution ka man, mayroon ka mang distribution NAP na mga nilagay sa bawat poste sa area mo. So yun lang, kasi kailangan din yan for monitoring kung ilan na yung kabit doon sa lugar na yun. Kasi usually, ganun din yung ano dyan. Makakatulong din yan sa pagde-decide kung dapat ka bang mag-upgrade ng slot sa area kasi marami ng kabit. Okay? So, yan yung sa client. So, basic lang. So, pag mag-a-add ng transaction, pipindutin mo lang yan. Pangalan niya, tatapat mo. Tapos, kung yung sinasabi kong payment, ito yun. Kasi payment, maghahanap siya ng OR or ER number. Hindi ka makakapag-payment hanggang walang OR or ER number. Although, pwede mo namang gawing adjustment na lang kung wala ka talagang resibo. Kung tipong pang small time ka lang, pwede mo namang siyang gawing credit lang. Tapos, describe mo na lang doon. Payment for January 2021. Ganun mga tikada. So, dynamic naman yung system. Nakahandle naman yung mga basic accounting at saka yung mga simple logic ng business transactions. So, ganun lang. So, punta tayo dito sa subscription. So, ito yung subscription. Ito yung mga package mo, internet packages. So, meron ka lang pangalan, title, tapos profile, speed. Itong profile is well as speed. Ito yung dapat bangga doon sa Microtech profile mo. Dapat kung anong nakasulat dito, parehas yung spelling doon sa Microtech mo. Nabawa to. Doon sa PPPP. Ito. Profiles. Ayan. Ayan, di ba? So, dapat bangga yan. Kasi dyan nilalaro yung kung magdi-disconnect ka, mag-upgrade. Kasi handle na rin niya yung creation ng PPoE account based sa client account number at saka sa kanyang pangalan. Ayun. So, yun yung sa subscription. Ito naman yung sa NAPS. Ayan. So, nakikita dito kung ilang slot. Halimbawa, mag-add tayo ng NAPS. So, halimbawa, sa sitio, mabato. So, kung ilang slots ba? So, 32, 16. Usually, 16 yan. Alam ko dyan, 16. Kung small, medium skill na ISP ka na. Pero, any number would do kung depende sa tirada mo. So, save. Ayan. So, ayan, di ba? Set yung mabato. Kasi nagkakabilang yan dyan kung ina-assign mo na yung subscriber mo dito sa business. So, yun lang naman, basic lang naman siya. So, internet. So, punta tayo dito sa NAPS. Ito na, yung PPPoE. So, ito yung assignment ng PPPoE.
Meron ata akong na-tutorial dito dati. Naunang video. Kasi kung may subscriber ka na bagong add sa system, lalabas sa dyan. Tapos, bago ka mag-add ng PPOE account o mag-assign, dapat may kapares yan na modem. So, pupunta ka muna dito sa inventory, modem. So, mag-activate ka ng modem. So, ito yung current stock ng modem. So, yung stocks 49, counted 1. Pagka-counted, ito yung nasa labas or naikabit na sa labas. So, click ka lang dyan kung anong klase or stock ng modem. Serial number. Ayan. Tapos, kunyari, MAC address. Kung anong MAC address gusto mo, ito. So, ayan. Para ma-demo lang natin yung pag-assign ng PPOE. So, ayan. Mag-partner na yan sila. Kasi ang tikada dito, habang start, dapat may sistema ka na talaga. Para mamomonitor mo kung magkano yung nalulugi mo, magkano yung nai-income mo. Basically, yun yung idea nitong system na to. So, ayun. So, balik tayo ulit dito sa PPOE. Always magkaparehas yan. Magkatabi. So, ayan. May bago na tayong subscriber. May bago na rin tayong modem. So, ayan. Nag-generate na siya ng nag-generate na siya ng username, PPO username, saka password based doon sa kanyang account. Account ID sa mga settings niya dito sa database. So kung titingnan mo dito, natin data. So ayan. Ito yung kanyang client ID. Ayan. So makikita niyo dito. Tapos yung pangalan niya, ayan. Basic lang yan. Tapos select mo na rin din yung profile niya. Madumi yung profile niya, 3 MB. Ito kasi diretso na to sa Microtech. So baguhin lang natin, gawin nating para hindi mag-ano dun sa ano. Dagdagan natin to ng 2. Kasi sa Microtech parang meron na ata ako. So secrets, meron na ba? So wala pa. Ito yung nagamit natin. So, pagka clinic natin yan, 3 Mbps, pagka sinave natin, ayun na siya. So, username niya, ayan, sa PPOE. Tapos, pag tinignan natin sa Microtech, meron na rin tayo dito. Ito. Ayan. Ayan, no? So, hindi ka na mahihirapan. Pag mag-activate ka, hindi ka na pupunta sa Microtech. Mayroong automated na siya pag gumamit ka ng system na to. So, balik ulit tayo dun. So, ayan, meron na tayo. So, tapos sa billing, sa business, sa internet. So, itong hotspot, ito yung tinatrabaho ko ngayon, under development. Tinitingnan ko yung kung anong pwede kong makuha na idea dun sa Micmon. Kasi bala kong i-integrate dito yung hotspot. Saka gumagawa na rin ako ng sariling portal. Kasi paano ko ma-account yung sales ng hotspot or bendo? Siyempre, kailangan kong dumaan dun sa portal para mag-add ng sales. 'Di ba? Para ma-count ko yung sales, para ma-integrate ko dito sa reporting ng sales. So, yun yung ginagawa ko pa. Siguro, bang-abang na lang kayo. Baka in less than a month or a weeks magawa natin to. So, simple lang naman, users or vouchers, profile or settings. So, kukunin ko lang dito yung hotspot settings, hotspot server siguro. Lalagay ko dito sa kung ano mang hotspot server yung mo. Anyway, nandito naman sa settings yung sa Microtech. As long as may user ka na capable of read-write, madali na nating maano yan. So, ngayon, itong hotspot system, ito yung under development pa.
So, inaaral ko pa siya. So, hopefully magawa natin kung paano. Sa pagka-count lang naman ng sales, kung para accurate yung sales ng mga hotspot or mga wifi bendo mo, dito kaya siguro padaanin ko na lang sa portal. At saka yung balak ko kasi dito, ipapackage ko na siya. Itong system, itong billing, ilalagay ko siya sa isang microcomputer. Di ko pa alam kung Raspberry Pi or para ma-integrate ko rin yung SMS gateway. Kasi yun yung medyo kabisado ko pag ito, SMS gateway. Yung may sending SMS capability para isang package na siya. But anyway, ganun lang. So, nandito tayo sa hotspot, settings. Siguro may sarili tong portal. Hindi ko pa alam kung anong. Kasi itong system na to bala kong ilagay sa isang microcomputer. Hindi naman ganun kalakas na microcomputer. Siguro yung Orange Pi na 512 MB yung RAM, pwede na yun. Saka 32 gig na SD card, magkakasya na to. Kasi iraran ko siya as headless. Yung parang sa Ado, ginawa nila sa Ado. Kasi ganun yung gagawin ko. Pero yung target ko naman dito is pang microtech siya. Pang microtech siya na billing. Kasi si Ado, Pisupy, mga full-fledged na yan eh. Full-fledged, nandun na yung accounting, lahat nasa isang system na siya. So ito yung tinatarget natin. Ginagawan ko ng automation ng microtech. So usually hotspot lang naman yung doon. Pero dito meron tayong PPPoE. Yun yung kinaganda. So yun lang naman, basic lang naman. So inventory, materials. So ito yung sinasabi kong materials. So mag-add ka lang ng materials, conforme. Ano bang materials na na-add ko na? Naka-add na ako ng fiber drop cable. Meron na akong connectors pa yung mala. Usually naman connectors, mga mura lang yan. So, dinadaan na lang yan sa activation fee. So, ito yon. Kung mag-add ka, ganun rin naman. Saka yung classification, meron tayong asset, modems, miscellaneous. So, yung asset, ito yung balak ko kasi dyan, maglalagay pa ako ng isang sa inventory asset talaga. Itong asset, ito yung mga asset mo sa makikita sa head end, mga switches mo, yung microtech mainboard mo, yung modem mo, mga ganun, yung hindi makukonsume ng subscriber, yung ikaw lang talaga yung kukonsume para na-account mo rin yung value niya. Kasi yun yung dito yung idea, projection, kung may pinatutunguhan ba talaga yung business mo as an ISP provider or ISP provider, internet service provider sa lugar niya. So yun lang, basic lang naman. So nandito na rin yung settings, nakapaglagay na ako ng users. So ano bang pagkakaiba ng users? Sa users kasi may dalawa akong privilege, admin at saka limited. So admin lang naman yung pwedeng mag-delete, lalabas yung mga delete button. Tapos pagka limited, walang delete. Pwede lang mag-edit. Ganun lang naman yun. Basic idea lang siya. Tapos tong reports, ayan. So meron na ako ditong collection reports 2021. Mga kunya-kunyaring data. So inventory, hotspot. So sa ngayon, ito pa lang talaga yung di ko pa kasi di pa mag-sink in sa utak ko kung paano yung diskarte doon sa counting ng sales ng hotspot. Kasi usually dumadaan yan sa bendo or sa voucher. Di ko pa alam pero gagawin natin. So ito lang naman sa settings, may business tayo. Itong business, pangalan ng business mo at saka profile. Yan, dyan lalabas yan. SMS gateway, test microtech API. Itong microtech, ito yung settings ko dun sa So, IP address ng microtech, saka sa API port service. Ayan. Username at password.
tapos yung one interface, yung port kung saan nakasaksak yung ISP at saka yung PPPoE interface. Usually sa mga setup ngayon, pinag-iisa na nila yung hotspot at saka PPPoE na wireless. Sa wireless yun. Okay? So yan, kaya pag tiningnan nyo, as long as tama yung naset nyo dito, nakakakuha na ako ng mga information dun sa Microtech. Like, current traffic. Ito, dashboard. Ito, current traffic. Ayan, real time. Pag sinipag, mas ano ko pa to, balak ko maglagay dito ng graph. Mga graph na ano. So, ayan. Yung current utilization, PPO interface, nagsi-0, nagwa-1. Okay. So, yun lang basic. Tapos may logout tayo. Logout. Sign in ulit. Pagka mali. Ayun. Pumasok ba? Hindi pumasok.